Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang napakainit at kontrobersyal na pahayag mula sa isang kilalang personalidad dito sa mundo ng crypto. At yan po ay walang iba kundi si Ginoong Michael Saylor. Isa po siyang matagal ng taga-suporta ni Bitcoin at isa na rin sa pinaka-agresibong investor sa kasaysayan ng digital assets. Sa isang talumpati po niya kamakailan lamang sa tinatawag pong BTC Prague 2025, ibinahagi niya ang kanyang matinding prediction na si Bitcoin ay maaari daw pong umabot sa presyong $21 million sa loob ng 21 taon or 21 years. Kaya yan, paano nga ba niya nasabi ito? Ano po ang mga ebidensya o dahilan kung bakit naniniwala siya na si Bitcoin ay aakyat sa ganito kataas na halaga? At ang pinakamalaga ay ano naman po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor na interesado rito kay Bitcoin. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang nakikita po natin dito ay si Ginoong Michael Saylor. Siya po ang executive chairman ng kumpanyang Strategy at isa po siya sa pinakaunang malalaking figure sa institutional adoption ni Bitcoin. Kumbaga sa mundo ng crypto, siya ang isa sa mga OG or original na naniniwala at tumaya kay Bitcoin. Hindi lang para sa kita, kundi para sa pinaniniwalaan niyang financial revolution. Ayan, revolution. Simula pa noong July 2024, aktibo na siyang nagbibigay ng mga forecast tungkol sa kinabukasan ni Bitcoin. At ngayon pong June 2025, naglabas siya ng panibagong prediction na mas malawak at mas ambisyoso na aabot si Bitcoin ng $21 million kada isa sa loob ng 21 years. Ngayon ay ano po ang mga dahilan na kanyang prediction? Hindi lang basta hula o wishful thinking ang dahilan ng kanyang pananaw. Ayon po kay Ginoong Saylor, ang prediction po niya ay nakabase sa tatlong mga pangunahing aspeto. Una ay ang adoption trends. Pangalawa ay ang institutional involvement. At ang pangatlo ay ang macroeconomic shift. Ayan, yung una ay tumaas na daw ang suporta para kay Bitcoin mula sa gobyerno ng US. Ayan, ayon sa kanya, maraming politiko ang lumalapit na ngayon sa ideya ng pagyakap sa digital assets. Mismong ang White House ay nagpapakita ng pro-Bitcoin stance. At may bagong opisina sa gobyerno na nilikha or ginawa para tumutok sa digital asset integration. Pangalawa ay mas pinapaboran na ang mga regulatory bodies itong si Bitcoin. Ang SEC, OCC at ang Federal Reserve ay unti-unti nang kinikilala ang papel ni Bitcoin sa sistema ng finance. Sa katunayan ay may mga batas na tinatalakay tulad po ng Bitcoin Act at saka Clarity Act na layong bigyang linaw at legal framework ang paggamit ng crypto asset. At ang pangatlo ay ang dumami po ang mga institutions na pumapasok kay Bitcoin. Higit $150 billion na ang pumasok po sa market ni Bitcoin mula sa mga malalaking kumpanya. Mahigit 1.4 million na BTC ang hawak ng mga institutions sa ngayon. Lumawak pa ito sa buong mundo dahil may mga bansa na rin gaya po ng United Kingdom, China at El Salvador na nagpakita ng suporta sa paggamit kay Bitcoin. Ngayon ay ano naman po ang Bitcoin 100 at bakit po ito mahalaga? Yan ang Bitcoin 100.
Ipinakilala po ni Ginoong Saylor ang tinatawag na Bitcoin 100. Isa po itong grupo ng mga public companies na may hawak na Bitcoin sa kanilang balance sheet. Kabilang po sa mga kumpanyang ito ay sina Trump Media, GameStop, Smarter Web at saka Meta Planet. Ayon po sa kanya, ang pagsali sa mga ganitong kumpanya ay nagpapatunay na si Bitcoin ay hindi lamang isang speculative asset, kundi isa ng core financial infrastructure ng mga kumpanyang naghahanap ng long-term na stability. Ngayon ay magkano po ang posibleng kitain ayon sa kanyang computation? Ayan, naglabas din itong si Ginoong Saylor ng ilang mga numero. Ayon sa kanya, kung magsisimula ka pong na mag-dollar cost averaging or DCA strategy, kaya po nitong gumawa ng $40 million mula sa $2 million na investment kay Bitcoin. Ikinumpara po niya ito sa S&P 500 na magbibigay lang ng $6 million sa parehong halaga. Pero kung gagamitin mo daw ang leverage at equity issuance kasabay ng DCA, posibleng umabot po ng $760 million ang kita. Sa madaling salita, ang tamang estratehiya at long-term na pananaw ang siyang susi sa napakalaking potensyal na gain or kita. Ngayon, ang sunod po na katanungan natin dito is, totoo nga ba? Yan, totoo ba talaga ang $21 million na presyo per Bitcoin? Ayon po kay Ginoong Saylor, hindi ito dahil lang sa hype or bullish sentiment. Ang kanyang prediction ito ay base sa konsepto ng global monetary transformation, kung saan dahan-dahan nawawala ang tiwala ng tao sa fiat currency tulad po ng dollar at bumabaling na ang atensyon sa decentralized system na hindi po kontrolado ng gobyerno. Kung iisipin po, ang halaga ng Bitcoin ay hindi lang tungkol sa presyo kundi tungkol po sa trust. Ayan, trust or pagtitiwala. Kapag tuluyan na pong maging global standard itong si Bitcoin, posibleng ang maging ganun po kalaki ang kanyang value. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Una, kung totoo man ang prediction ni Ginoong Saylor dito, napakalaking oportunidad ito para sa mga maagang nag-invest kay Bitcoin. Ang simpleng hodler na may kahit 4 o 5 Bitcoin lang ay pwede pong maging centillionaire sa hinaharap. Ibig sabihin ay magiging bahagi po siya ng pinakamayayamang tao sa buong mundo. Pangalawa, dapat maging aware po tayo sa mga institutional movements. Kapag nakikita na natin ang mga malalaking kumpanya at gobyerno na yumayakap na kay Bitcoin, ito ay senyales na hindi ito simpleng speculation. Ito po ay nagiging digital monetary standard. Pangatlo, mas mainam po na simulan na nating pag-aralan kung paano po mag-invest ng maayos. Hindi man natin kayang bumili ng buong Bitcoin ngayon, pwede pa rin tayong mag-ipon ng kaunting bahagi sa Satoshi man lang para makasabay po sa revolution na ito. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang prediction ni Ginoong Michael Saylor ay hindi po dapat basta-basta baliwalain. Oo, sobrang taas ng target niyang $21 million. Pero kung iisipin mo ang direksyon ng mundo ngayon mula sa inflation, geopolitics, digitalization at saka decentralization, may logic po ang kanyang pananaw. Hindi ito garantiya, pero isa po itong wake-up call. Dapat hindi lang tayo maging passive observer sa nangyayaring financial shift. Dapat maging active participant po tayo, lalo na kung gusto nating umangat sa buhay bilang mga Pinoy. Kaya mga crypto, tanungin po ninyo ang inyong mga sarili ngayon.
kung magaganap nga ito saan kabanda sa kwento ni Bitcoin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.